So what is a computer system? Ngayon naman, kilalanin natin ang mas importanteng pamilya ng software, ang system software. Karaniwan itong tinatawag na operating system o OS for short. Kung ang application software ay ang mga tools like Hammer or Paintbrush, ang operating system naman ay ang boss, ang manager at ang controller ng buong workshop. Bakit ito pinakamahalaga? Kasi tatlo ang malalaking trabaho nito. Number 1, minamanage nito ang memory ng computer. Ito ang nagde-decide kung saan pupunta ang data. Number 2 naman, kinokontrol nito lahat ng nakakabit na hardware. Like mouse, keyboard, printer, lahat-lahat. Number 3, pinapayagan ka nitong mag-install at magpatakbo ng lahat ng application software. Ito ang middleman na nagpapa-interact sa'yo sa lahat ng nasa loob ng computer. Kapag walang operating system, ang computer mo ay kahon lang na walang buhay. Ang OS ang nagbibigay buhay at ang nagpapausap sa inyo. Tingnan naman natin ang dalawang examples ng system software. Noong unang panahon, maraming computer ang gumagamit ng Disk Operating System o DOS. Ito ay isang command line system. Ibig sabihin, walang pictures, walang icons, walang mouse na pwedeng i-click. Para makipag-usap, kailangan mong mag-type ng eksaktong command sa black screen. Kapag gusto mong magbukas ng file, kailangan mong i-type ang open report.txt. Matalino siya pero hindi masyadong user-friendly. Dumating naman ang Windows. Ipinakilala ng Windows ang GUI or Graphical User Interface. Nagbago ang lahat sa pagdating nito. Sa halip na mag-type ng commands, pwede ka nang makipag-interact gamit ang mga pictures, icons, menus, at buttons sa pamamagitan ng mouse at keyboard. Sa mismong Windows, yung mga separate boxes para sa bawat program ay nagpapahintulot sa iyo na magkaroon ng multiple na nakabukas na bagay ng sabay-sabay. Pwede bang i-resize at ilipat? Dahil dito, naging mas madali para sa lahat ang gumamit ng computer. Ang Windows ang nagmamanage ng lahat ng visual interaction na ito. System platform, desktop versus mobile. Ang konsepto ng operating system ang nagdadala sa atin sa system platforms. Ang platform ay basically ang ori ng device at ang OS nito. Ang malaking pagkakaiba ay nasa pagitan ng desktop systems tulad ng computer sa bahay at mobile systems tulad ng smartphone natin. Sa isang desktop o laptop, madalas isang malaking application lang ay nagamit na para sa maraming bagay. For example, kung magamit ka ng web browser tulad ng Chrome para mag-Facebook, manood ng Netflix at mag-Google, lahat yon sa different tabs ng isang program. While sa smartphone naman, iba ang experience. Sa halip na isang browser para sa lahat, karaniwan ay mahiwalay kang mobile application o app para sa bawat serbisyo. For example, Facebook app, Netflix app, and Google app. Ang mga mobile app na ito ay dinisenyo para tumakbo ng direkta sa operating system ng phone tulad ng Android or iOS. Nang mas efficient, madalas kahit hindi kailangan ng full web browser. Iba talaga ang paraan ng pag-organize ng parehong mga tasks. So, sino-sino ang pinakasikat na mga boss or ang operating system ngayon? Para sa desktop at laptop computers, ang dalawang pinakasikat ay ang Microsoft Windows at ang Apple Mac OS. Microsoft Windows, malamang nakita nyo na to sa mga computer sa school at sa inyong mga laptop sa bahay. Ang Apple's Mac OS, ito ang tumatakbo sa lahat ng MacBooks at iMac computers. Para naman sa mga phones nyo, ang sikat na bosses ay Google's Android at Apple's iOS. Iba't iba man ang system software na ito, pare-pareho ang core job nila. Ang mag-manage ng hardware at hayaan kayong gamitin ang mga apps niyo. Online application software. Lastly, pag-usapan natin kung saan natin nakukuha ang lahat ng application software na ito.
Minsan, binibili ito bilang software package galing sa store o online. Pero maraming software ang libre. Pwedeng iba't iba ang tawag. Number 1, freeware or shareware or public domain software. Ito ang software na pwedeng i-download ng libre. Minsan, simple versions lang. Tapos, pwedeng bayaran para mag-upgrade. Parang free mobile game na may optional purchase. Like, ML or Mobile Legends. Online productivity tools. Ito naman, malalakas na application sa hindi mo na kailangan i-install. Direkta mo lang silang gagamitin sa web browser. Perfect examples ang Google Docs, Sheets at Slides. Pwede kang magsulat, mag-compute at mag-present basta online ka. Present. Gumagamit din ang mga companies ng iba't ibang online tools para sa data collection at marketing analysis. Ang mundo ng software ay napakalawak at marami dyan na available sa fingertips natin. Madalas, libre pa. Quick review lang, no? Ang hardware ang katawan na nahahawakan. Ang software naman ang utak na may instructions. Ang application software tulad ng games at Word, ang mga tools na pinipili natin. Ang system software o ang OS tulad ng Windows o Android, ang boss na nagmamanage ng lahat at ang nagpapangyari ng communication.